Pareho sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang gagawin kay Senator Bato de la Rosa. Ayon sa Department of Interior and Local Government, inihayag ni dating Philippine National Police or PNP Chief General Nicolas Torre III na kumpiyansa siya sa kakayahan ng pulisya na may sakatuparan ang anumang utos hinggil sa sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Sa panayam kay General Nicolas Torre, nilinaw niya na hindi siya nautusan sa naturang usapin. Si Torre, na nooy Director ng Criminal Investigation and Detection Group, ang isa sa mga nanguna sa pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC noong Marso, kaugnay ng warrant of arrest ng korte sa kanyang kasong against humanity. First and foremost, hindi naman ako nautusan regarding that. Ngayon nga, pinagdidibatihan pa kung mayroon nga o wala. Definitely, hindi ako nautusan dyan. I would defer to the expertise and wisdom of those who will be implementing that, kung mayroon man. Ani Torre. Nagpahayag naman ng tiwala si Torre sa kakayahan ng PNP na hindi umano nagbago kahit nawala siya sa pwesto noong Agosto. I'm very sure kayang-kaya ng PNP yan. The PNP is composed of 220,000 people and I have never ever considered myself indispensable. Nawala ako sa PNP, hindi naman tumigil ang PNP. Pahayag niya. It is full of talent. Kayang-kaya ng PNP i-carry out anuman ang utos na ibibigay sa kanya. Dagdag pa niya. Matatanda ang ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may arrest warrant na ang ICC laban kay De La Rosa. Ngunit nilinaw na hindi official copy ang kanyang hawak. Nanindigan ang kampo ni Senator Bato de la Rosa na hindi siya pwedeng isuko sa International Criminal Court or ICC tulad ng plano ng Department of Justice sa gitna yan ng balibalitang may inilabas ng arrest warrant laban sa senador. Samantala, pangalawang araw na ngayon na wala sa session ng Senado si Senator Bato de la Rosa sa gitna ito ng ugong ng warrant of arrest laban sa kanya ng ICC. Maging ang mga kasamahan niya sa minority ay hindi alam kung nasaan siya. Wala akong narinig kay Senator Bato, si Nancy de la Rosa na lang nagte-text eh. Sanay na sanay yan eh, talagang asawa ng pulis. Pero ganun pa man, takot na takot. At kabang-kaba, nananawagan, natulungan sana sila na kahit papano may due process, may justisya, may soberanya ng Pilipinas. Isang malaking kabulastugan ang pinagsasabi nila na may balita, na merong warrant, na narinig nila, na may kopya, na hindi maipakita, pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan yan? Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? Iginiit naman ni Attorney Israelito Torion, ang abogado ni Senator Bato de la Rosa, na hindi nagtatago ang senador. Sa panayam kay Torion, nais lang umano ni De La Rosa na i-verify ang impormasyon ni Ombudsman Boying Remulla na may inisyu ng umanong arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. The Ombudsman himself, who's supposed to be the protector of the people, is now acting like the unofficial spokesperson of the ICC, claims that there is a warrant of arrest against him. Ani Torion. It's not a surprise fact if he is making himself not available at the moment, but that does not mean that he is in hiding. Kinumpirma naman ni Torion na maghahain sila ng motion para sa paglalabas ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad sa posibleng ICC warrant. Matatandang si Attorney Israelito Torion ang abogado rin ni Pastor Kibuloy na nagtago rin bago ito maaresto. Natanong si dating PNP Chief General Nicolas Torre tungkol dito sa paglabas ng arrest warrant kay Bato. At kung ano ang masasabi niya, maaresto kaya ito si Bato? Ha? Sabi ni General Torre, mga kabunyog, ang sabi niya, maaresto naman yan. Kahit naman wala siya, hindi lang naman siya ang magaling, syempre. Sabi ni General Torre, gagawin naman yan ng mga autoridad na maaresto yan. Maaresto naman yan, kaya lang talagang mahirap ito. Sabi ni General Torre, medyo iba itong kaso ni Bato, medyo mahirap ito. Mas nangangailangan daw dito ng maraming PNP personnel. Mas maraming tauhan, mas maraming tropa ang kailangan dito kaysa kay Duterte.
Sa tingin niya, mas madali yung kay Duterte na ginawa niya kaysa dito. Sabi ni General Torre, medyo mabigat itong challenge ngayon kay Bato. Iba ito kaysa dun kay Iba ito kaysa dun kay Duterte, sabi niya. Mas madali-dali yung kay Duterte. Ito. Ito yung eksaktong pagkakasabi ni General Torre. General Torre, sinabing mas maraming pulis at personnel ang kailangan para mahuli si Senador Bato de la Rosa. Bakit kailangan mas maraming pulis? Unang-una, mas matinik na ngayon. Mas mailap na ito ngayon si Bato. Mas mailap na itong si Bato ngayon kasi may leksyon na kay Duterte. Kaya tingnan nyo, paglabas lang, kahit hindi pa kumpirmado, paglabas lang nung balita pa lang, tunog pa lang, wala pang confirmation, agad-agad hindi na nagpakita si Bato. Hindi na nagpakita. Hindi na nagkomentaryo si Bato. Wala na. Kumbaga, ayaw na nilang maisahan sila. Noon kasi kay Duterte, ang isa din kasing problema doon kay Duterte, minaliit Minaliit yung kakayanan ng gobyerno. Sinasabihan na si Duterte na mayroon ng arrest warrant at baka pagbalik niya galing Hong Kong, arestuhin na siya. May mga paabot na sa kanya ng ganun Hindi pa rin sineryoso ni Duterte. Kung babantayan ka nga naman at aarestuhin na hindi kayo makakagalaw, yung mga supporters mo hindi makakagalaw, tama yun, doon na sa airport. Diretso na kaagad, nandun na yung eroplano, naghihintay na. Mga kabunyog, mga kababayan? Yan? Kumbaga, yung kay Duterte, perfect yung execution Pagbaba ni Duterte, sinalubong na kaagad nila General Torre, kasama ni Torre yung Interpol. Tapos dinalan doon sa may Villamor. May nakaredy ng chartered na eroplano, private jet. Mayroon na. Diretso na alis si Duterte. Hindi na makakapasok yung mga supporters ni Duterte kasi airport yun, matindi ang security. Kahit nga si Sara Duterte hindi na pinapasok. Kahit nga si Bongo may dalang pizza para kay Duterte, nakikiusap. Wala, hindi na pinaporma. Kaya mas kumbaga kontrolado nila doon ang sitwasyon. Ngayon, hahanapan mo pa ng sitwasyon si Bato kung paano siya masusukol na hindi na makaporma. Siyempre alam na ni Bato yon. Kaya si Bato ngayon mas preparado. Kaya sabi nga ni General Torre, mas maraming pulis at personal ang kailangan ngayon. Ito mga kabunyog, ito yung paliwanag ni Torre. Yan. Basahin natin. Basahin natin yung paliwanag ni Torre. Ito yung kanyang sinabi. Sabi ni General Torre, ito may challenge ngayon na talagang sa tingin ko, institutional na naman ito. It will require more forces and personnel than necessary. I think they can do it. They will do it. Wika ni Torre. I'm very confident they can do it even without me, dagdag pa niya. Kumpiyansa naman si Torre na magagawa ng gobyerno ang kanilang tungkulin, lalo na kung ipag-utos na ng ICC na ipahuli si Senador de la Rosa. Yan. So sabi ni Torre, medyo nga naiiba itong challenge ngayon. Pero it will require more forces daw and personnel than necessary. Pero sa tingin niya, kaya daw itong gawin. Hindi lang naman siya ang nakagawa niya. Pero yan din ang sabi ng yan din ang sabi ng DOJ, mga kabunyog. Philippines to carry out ICC arrest warrant versus Bato if issued. November 11, 2025. Sa press ko ng DOJ, sinabi ng DOJ na kapag linabas yung arrest warrant ni Bato talaga, yung formal na, yung official, i-execute nila. Sabi ng DOJ, gagawin nila ang dapat. Yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Napakaano po sabi ng DOJ, Philippines to carry out ICC arrest warrant versus Bato if issued. Magkukumply ang Pilipinas. Yan daw ang walang duda dyan. Hindi daw pwedeng hindi sumunod. Gagawin nila. Kaya lang yun ang sabi ni General Nicolas Torre, mas iba ngayon ang sitwasyon.
Saka ang isa pang nakaka-complicate nito, mas ano ngayon marami ng mga nangyayari ngayon, kumbaga natambak na ang galit ng kampo ng mga DDS Galit sila sa ginawa kay Kibuloy, galit sila sa ginawa kay Duterte. Tapos ngayon na naman, marami silang mga ano ngayon, yung rally ng Iglesia, yung rally ng JIL, yung rally ng KOJC, tapos may mga senador sila na may mga kaso ng anomalya. Kumbaga mas mainit ang sitwasyon ngayon. Ang mas agitado ngayon, agitated. Mas mainit ang dugo ngayon ng mga DDS. Kaya nga iba ito kaysa noon. Doon kasi kay Duterte nabigla sila Hindi nila inaasahan 'yun. Nagsisimula pa lang silang pumorma, wala na. Nadala na si Duterte sa ICC. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Ito medyo mabigat itong challenge kay Bato kasi itong si Bato mas handa na ito si Bato ngayon. At ang mga Duterte supporters mas mainit ang dugo ngayon. Kasi ang dami na silang beses na naaresto yung mga yung mga amo nila. Naaresto si Kibuloy, naaresto si Digong, o ngayon na naman si Bato. Kaya medyo mas matindi ang challenge. Sabi nga ni General Torre, mas iba ang challenge ngayon dito kay Bato. Pero kaya naman, sabi ni Bato, kaya yan. Gagawin naman ng autoridad. Sabi ni Glicerio Corpus, pakilusan ng AFP kung kinakailangan. Oo, syempre nakaback up ang AFP dyan. Sabi ni General Torre, hindi na siya ang aresto kay Bato. Pero sabi ni Torre, kaya yan. Kaya namang arestuhin yan. Handa naman ang PNP dyan. At sabi din naman ng DOJ, handa nga sila. Pangatlong araw na sa Senado, pangatlong session na, hindi pa umaattend si Bato. Nagsimula yung pagbabalik ng session ng Senado noong November 11, o 11, 12, 13, o 13 na, wala pa. Tatlong araw nang hindi umaattend si Bato. At paano natin masasabing nagtatago siya? Hawak chairperson si Bato ng subcommittee ng Budget Subfinance Committee. Hawak niya pa naman yung Subfinance Committee tungkol sa National Defense. Kaya kailangang matalakay yung budget ng Department of National Defense. Ang problema, si Bato ang in-charge nun. Hawak niya, siya ang chairperson ng subcommittee nun. Hindi siya umaattend. Kaya mayroon yatang announcement, sa November 25 pa daw matatalakay. Hala, napapabayaan na ni Bato. Imagine niyo ang tagal-tagal pa ng November 25. Mukhang doon pa lang magpapakita si Bato O baka hindi pa nga magpakita sa November 25. O ngayon, pangatlong araw na ngayon, hindi pa rin umaattend si Bato sa Senado. Pero ang sabi ng kanyang abogado, si Torion, si Atty. Torion, wala daw, hindi daw nagtatago si Bato. Hindi lang daw available at the moment. Sa ngayon daw, hindi pa available si Bato. Pero hindi raw nagtatago. Mayroon pang post ni Bato sa kanyang Facebook yata. Pinakita niya yung na devoto siya ng Santo Niño. Yun. Tapos, nandun siya sa Cebu. Dun sa isang pari yata doon. Nagmamano siya dun sa pari doon. Sa Cebu. Anong pangalan ng pare? Father siya, no? Parang yata. Nagiging sobrang reliyoso si Bato ngayon. Nagiging sobrang reliyoso. Anyway, so yan si Bato. Hanggang ngayon hindi pa nagpapakita. Pangatlong araw na sa Senado. Pero ang sabi ng kanyang abogado, hindi naman daw nagtatago si Bato. Ano lang daw, hindi pa available at the moment. Gusto niya lang daw munang masiguro ano ba talaga? Ano daw ba talaga ang status ng mayroon daw mga bagay na gustong makumpirma si Bato. Yun ang sabi ni Atty. Torion. Pero makita mo talaga nag-file ng TRO si Bato. Nag-file yung kampo niya, yung abogado niya, nag-file sa Supreme Court ng TRO, Temporary Restraining Order.
Tapos yung asawa niya, pangalan yata Nancy, Nancy Comandante ang apelyido ng dalaga pa. Nagmamakaawa sa mga kila Amy Marcos, tulungan naman daw ang asawa niya. Nagmamakaawa na bigyan daw ng due process. So ngayon, natawa tuloy si Laila de Lima. Si Laila de Lima, natatawa siya kasi sabi ni Laila de Lima, akala ko ba matapang si Bato? Bakit hindi niya harapin itong kaso niya? Kaya yan yung makikita mo dito na sobrang takot ni Bato. Yung kanyang sinasabing, go ahead, make my day. Hindi hindi totoo eh. Bakit? Kung totoo yun na hindi siya natatakot, go ahead, sinabihan niya si Trillanes, bakit bakit hanggang ngayon hindi pa siya nagpapakita? Pangalawa, kaliwat kanan, humihingi ng tulong ang kanyang asawa. Pangatlo, kahit hindi pa kumpirmado na mayroon nang arrest warrant, ayan, nag-file na ng TRO sa Korte Suprema. Parang masyadong premature para mag-file siya ng TRO. Ang nire-reveal dito, sobrang takot ni Bato. Grabing pasiguro, Grabing pasiguro. Ngayon, hindi na nagpapakita sa Senado. Pangalawa, nag-file ka agad ng TRO kahit hindi kumpirmado. Ewan natin anong mangyayari dyan sa final niyang TRO. Ang sabi sa Inquirer, ang inaasahan lang daw ni Bato ngayon, faith. Pananampalataya. Kumbaga, ang mga post ni Bato ngayon tungkol sa relihiyon eh. Pumunta siya doon sa kaibigan niyang pare ba yun? Sa Cebu. Tapos pinost niya yung lumang picture niya na hawak niya yung statwa ng Santo Niño. Biglang religyoso si Bato. Kaya lang kahit anong sabi pa ng kanyang abogado na hindi naman nagtatago si Bato, ang malinaw lahat ng itong mga nangyayaring ito nagpapakita na nagtatago siya. Kung hindi ka nagtatago, bakit hindi ka nagpapakita? Ang daming mga importanteng business sa Senado, yung budget may naka-assign sa kanya doon. Siya ang chairperson ng subcommittee, finance subcommittee doon sa National Defense. So dapat mapag-usapan na yung budget ng DND, Department of National Defense. Hindi niya maasikaso. Nag-post yata sa GC ng sa group chat ng komite ng Subcommittee on Finance tungkol sa National Defense na sa 25 na lang daw. Sa 25 na lang daw ng November, madidiscuss yung budget ng National Defense. Imagine niyo yan. Kaya ang mga ito, indikasyon nito na nagtatago na siya. Lalo na pag lumabas na yung confirmation na mayroon na nga siyang arrest warrant, di lalong hindi na magpapakita. Ngayon pa nga lang, wala pa yung arrest warrant. Hindi na nagpapakita. Ang sabi ng kanyang abogado, si Attorney Torion, ang sabi, hindi niya raw ina-advise sa kanyang kliyente na magtago sa loob ng Senado. Kaya hindi raw yan maasahan yung sanctuary na yan ng Senado. Sa bagay, sinabi rin yan nila Ping Lacson sa ni Senate President Soto. Susuportahan naman siya kung maghingi siya ng tulong sa mga senador. Magsasanctuary siya sa Senado. Pero hindi pang matagalan yun. Kaya sabi ni Torion, hindi niya ina-advise sa kanyang kliyente na magtago sa Senado. Yun. Kaya siguro, pasiguro na si Bato. Baka nga naman pagdating niya doon sa Senado, biglang ilabas yung arrest warrant. Parang katulad nung nangyari kay Duterte. Di ba? Galing ng Hong Kong, bigla pagbabasa na iya, mayroon na, sinerve na yung arrest warrant. Di na problema siya. Ayaw mangyari yun Kasi sabi ni Torion, sinabi na daw ni Lacson na hindi naman pwedeng pangmatagalan siya doon sa Senado. Hindi naman pwedeng makipagmatigasan sa mga autoridad na magtago siya doon. Pangalawa, kahit ang Malacanang nagsabi na si Yussi Claire Castro, hindi naman tatagal yan.
Hindi naman pwedeng kupkupin siya doon ng Senado ng matagal. Malalabag niya ng batas, ang rule of law at ang konstitusyon. O kaya, wala na. Talagang magtatago na ito si Bato. Sa sobrang takot, nagtatago na. Wala pa ngang warrant of arrest yan. Ang topic natin mga ka-clear, okay? Yung legal team, Senator Bato, nagsampa po sila ng TRO. Okay? Karapatan naman nila magsampa ng TRO. Tignan lang natin kung dapat. Okay? So, pakinggan muna natin to, ha? Ayan. Maaari ba na ipatigil ng Supreme Court ang pagpaparesto kay Bato kung mayroon ng arrest warrant at bakit di pabayaan ang proseso ng RA 9851 Section 17? Aralin natin yan. Ha? Sir Ed Hearns. Ito na, tayo. Go! Punta muna tayo sa news para merong konteksto. Hindi ba nagpakita sa Senado ngayong araw, nag-post naman ng mga larawan sa kanyang social media account si Senator Bato de la Rosa. Kuha ang mga larawan sa Cebu kung saan makikitang may hawak siyang imahen ng Santo Niño. At may larawan din kasama si Father Crescentiano Ubod ng Compostela Parish Church. Dapat malaman natin kay Father kailan to. Diba? Sa Compostela, Cebu. Hindi malinaw kung kailan kuha ang mga larawan. Yun, hindi naman kasi sinabi baka at the time na tumulong siya sa mga kababayan sa Cebu eh. Pero sabi niya sa caption, sa panahong ito raw, kailangan humingi ng gabay sa kanyang spiritual advisor. Sa gitna ito ng sinasabing warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Kaugnay niyan, humingi ng temporary restraining order. Ito, mga clear ha. So, humingi siya ngayon ng temporary restraining order. Tingnan natin pinaka-general, ano niya. Wait lang mga clear ha. Tingnan ko lang kung ano yung pinaka-case. Wait lang. Pero sabi niya sa caption, sa panahong ito raw, kailangan humingi ng hiniling din. Wait. Oh. Hiniling. Okay, ang niya, certiorari and prohibition with prayer for issuance of temporary restraining order. Certiorari. Wait lang. Bakit certiorari? Ang certiorari kasi merong ginawang mali. Wait lang mga kalira. Oo, parang wala pa eh. Kaya ang tanong natin, pwede na ba siya agad mag-file ng petition? Under Rule 65? Ang petition for certiorari under Rule 65 mga kalira, is special civil action. Bakit ito fina-file? To annul or correct a decision or order. Diba? Kasi kung may alam kang mali na desisyon or order ng court, so, mga ka-clear, dapat meron ng order. When you file a certiorari, dapat may order, may decision, para yun ang iyong maging dahilan para i-question mo ang order ng court. Pero wala pa eh. So, bakit certiorari? Ha? So, di ko tingin ko, yung preliminary, yung prohibition, pwede pa. Natin ha. Kasi, wala pa order yung court eh. So, wait, anyway, tingnan natin ha. Certiorari and prohibition eh. So, baka dapat teka lang. Baka dapat prohibition lang. Kasi petition for prohibition, ang legal remedy nito mga ka-clear, para ipapile mo to prevent any tribunal, corporation, board, officer from exercising an authority na they do not have to, parang pigilan mo siya, or from acting without or in excess of their jurisdiction or with grave abuse of discretion. So certiorari parang hindi ko makita. Well, anyway, siguro dapat anyway, nandiyan naman yung prohibition eh. Nandiyan yung prohibition. So sige, assume natin, prohibition tayo. So sabi dito, so tingnan natin mga clear. Okay, ito ha. So, bakit si Lucas Bersamin? Wala pang mga ka-clear, wala pang ginagawang action si ES. Diba?
wala pa siyang ginagawang aksyon para i-prohibit mo. So, anong hiling niya? Sige, tuloy natin. Hindi ng mga abogado sa Supreme Court na pagsumitihin sa loob ng 72 hours. Okay? Yun na ba agad? Wait lang ha, meron ko nakita eh. Wait. Okay, tuloy. Hiniling din ng mga abogado sa Supreme Court na pagsumitihin sa loob. Pero sabi niya sa caption, sa panahong ito raw, kailangan humingi ng gabay sa kanyang spiritual advisor. Sa gitna ito ng sinasabing warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Kaugnay niyan, humingi ng temporary restraining order ang kanyang mga abogado sa Korte Suprema para pigilan ang pagpapatupad ng sinasabing enforcing. Okay, sabi niya, dapat enjoining the respondents. Sino kayo mga respondents? Nakita ko lang si Lucas Bersamin. All respondents, their agents, and subordinates. Siguro kasama dyan PNP, DILG. Baka lang mga clear, kasi yun naman yung nagsagawa nung panahon ng yung dating Pangulong Duterte. So, ina-assume ko yun. Enforcing or facilitating or coordinating the implementation of any ICC warrant, red notice, or surrender request against petitioner Senator De La Rosa. Mga clear. Pero wala pa to eh. Wala pa yung ICC warrant. Walang red notice. Walang surrender request. Diba? Sige, tuloy. warrant of arrest at maging ng umunay red notice at surrender request laban dito. Sa isang very urgent manifestation na isinampa kahapon, hiniling din ng mga abogado sa Supreme Court na pagsumitihin. Okay? Utusan ang DOJ at ang DFA to formally submit within 72 hours written certifications under oath confirming or denying whether any ICC-related warrant, note verbal, or communication has been received, transmitted, or processed through official channels. Mga clear. Lahat ito speculation na meron. So, hindi ba ito premature? Pipito del Pilar Jr. G. Hindi ba to premature? Kasi yung kinatatakutan nila, wala pa eh. Wala pa. Nag-iisip lang sila. Because of Ombudsman Remulla. Kahit naman DOJ sinabi na wala pang kopya. Wala pang notice. ICC sinabi, hindi sila nag-confirm kung may warrant of arrest. So how can you ask? Ito mga kaklira, how can you, unang-una, may jurisdiction ba? Ang Supreme Court na utusan ng DOJ, oy, sabihin mo kung meron na dito. Para hindi na matakot itong si Senator Bato de la Rosa. Sabihin nyo kung may warrant of arrest, kung wala. Mismong ICC, mga kaklear, ang nagsabi, ICC na there's no confirmation if there's warrant of arrest. So kung galing mismo do sa court na no confirmation, paano mong uutusan ang mga departamento dito sa Pilipinas? Diba? Paano? Yung ICC mismo, it cannot confirm if there's a warrant of arrest. Diba? Patricia Laurel, ngayon nahatulan na sila, kilala na nila ang Diyos, pero nang gumagawa sila ng mga ng mali, minumura nila ang Panginoon. Diba? So, yun lang yung mga, ito, okay. Sige, tuloy tayo mga clear, ha? Sa loob ng 72 hours, ang Department of Justice at Department of Foreign Affairs ng sinumpang written certification na magko-confirm or deny sa nasabing warrant o kaya'y note verbal o anumang komunikasyon kaugnay nito. Nais din nilang pigilan ng kataas-taasang hukuman ang pakikipag-ugnayan ng mga ito sa ICC. Mga clear. Pati pakipag-communicate ng gobyerno, transmitting any ICC-related communication to issue immediately a temporary restraining order and or writ of preliminary injunction. Enjoining, pinipigilan ng lahat ng respondents, the agency subordinates, from transmitting any related communication or correspondence through diplomatic, pipigilan lahat. Kahit ano pa yan, kung related yan sa ICC, dapat hindi yan payagan. Diba? Ano yun? Papahinto mo magtrabaho ang gobyerno?
sa pamamagitan ng diplomatic o law enforcement channels. Binanggit nila ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa radio program nito na meron ng warrant of arrest laban kay De La Rosa. O diba, natakot lang sila sa sinabi ni Ombudsman? Kahit wala pang dokumento? Nila, naging imminent and real daw ang arrest ni De La Rosa. May kaugnay Pero mga clear, it's a valid warrant of arrest if ever. And even the Supreme Court, through Justice Leonen before, sinabi niya na yung ICC may jurisdiction sa mga cases, sa mga crimes, sa mga actions na nangyari prior to the withdrawal. So with that statement ng Supreme Court, yung warrant of arrest related to the crimes or actions committed prior to the withdrawal from The Hague or from the ICC or Rome Statute, pwede silang mag-issue ng warrant of arrest. So, paano mo mapapahinto yun? Diba? Paano mo mapapahinto ang tawag dito, ang Interpol na makipag-ugnayan sa atin? Binabanggit yung dito, Interpol, di ba? Okay. Sabihin natin ito mga clips. Sige, tuloy nga natin to. Tuloy lang natin. Ayan ito sa naunang petisyon ni De La Rosa at dating Pangulong Duterte sa Supreme Court na kumukwestiyon sa constitutionality at legality ng pag-aresto kay Duterte gayong hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Kaya pangalan din nila ang nakasulat na petitioner sa manifestation. Posible ba nung gawing muli ng executive agencies ng gobyerno ang hakbang nito noong Marso nang arestuin si dating Pangulong Duterte? Ngayong araw naman, isa pang very urgent motion ang ifinal ng kampo na humihiling na utusan ng Korte Suprema sa Remulla na isumite ang ICC arrest warrant at pagpaliwanagin ito kung paano niya nakuha ito. May affidavit din daw ang asawa ni De La Rosa na nagdulot umano ang pahayag ni Remulla ng takot, monitoring at pag-aalinlangan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Remulla, pati ng DOJ at TFA ukol sa mga mosyon ni De La Rosa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Meron ako dito para matandaan natin yung mga hiling nila. Dito. Number 1. Okay na tayo dito. Enforcing, facilitating. Dapat to prohibit to stop the respondents, the government, to enforce, facilitate. Kumbaga, huwag ka makipagtulungan, huwag mo i-enforce, or huwag ka makipag-coordinate sa pag-i-implement ng anumang ICC warrant, red notice. Diba? So, pinipigilan na nila tayo, pati yung pakikipag-ugnayan sa Interpol. Wala siyang binanggit ng Interpol. Pero yun. Kasi kung in-enforce mo ang red notice and surrender request, because we're coordinating with the Interpol, pinapapasok nila dito sa request na to. Okay? Extending any form of logistic or financial, tingnan mo ito extending any form of logistical, financial, or protective assistance to ICC witnesses through Witness Protection Program or any similar office. Pati mga kababayan natin doon na nagdemanda. Pilipino yun, Dapat daw, pigilan ng gobyerno tulungan ng ICC witnesses. Diba? Di ba ito makasarili? Pilipino yun, Hindi foreigner yung nagdemanda sa ICC, Diba? So, witnesses, di ba? Mga witnesses, ayaw nilang patulungan para hindi na, kasi alam nila, mga ka-clear, yung mga witnesses na to, walang kaya. Financially. Diba? Kaya, siguro, hindi sila natatakot na, wala namang magiging witness yan. Hindi yan makakapunta dun. Walang pera yung mga yan. Kasi yung karamihan ng mga biktima, mahihirap. Diba? Mahihirap. Okay? So, lakihan natin ulit. Yan pati ICC witnesses ayaw nilang patulungan. Ayan, transmitting any ICC-related communication. So, dapat, kung ano man yung komunikasyon ng ICC, putol. Huwag padala dito. Diba? Ayan. De La Rosa also asks SSC to direct, ayan, ito yung sabi ko kanina, utusan ang DFA, DOJ. Kung ano man ang bibigay sa ICC, sabihin nyo sa amin. Ganon. Diba? So, this is a manifestation to the petition that De La Rosa
and former Rodrigo Duterte. Okay. So, tingnan niyo mga klira. Una, ang kanilang kinatatakutan ay yung sinabi ni Ombudsman Remulla. So, ang tanong, nakita na ba niya? Pinakita na ba ni Ombudsman Remulla yung kopya? Official ba yon na galing sa ICC? Dahil mismong ICC hindi makapag-confirm. At hindi nagko-confirm kung may warrant of arrest. So, kung yung mismo court ang nagsasabing walang confirmation kung may warrant of arrest, hindi ba parang natatakot ka? You just have this fear na nag-speculate ka lang. Nag-create ka lang ng fear sa utak mo. Hindi ba siya premature? Dahil mga ka-clear, ito ha. Tignan natin ha. Tignan natin. Sa batas tayo ha. Batas tayo. Okay. Paano ba? Diba? Maghihingi ka na injunction. Ano bang mga dapat? Okay? So, ito mga requirements. Ayan ha. Let's say, to secure preliminary injunction, all the following must be established. Okay? Okay, existence of the right to be protected. Yes, meron kang right to be protected. Kung feeling threatened ka. Pero dapat yung threatened na to, yung threat nito, dapat hindi legal. Yung threat na nararamdaman mo, yung fear na nararamdaman mo, dapat hindi legal. Ay, sorry. Dapat legal pala. Yung threat na nararamdaman mo ay bunga na isang bagay na hindi legal. So, kung ang kinakatakot mo is a valid warrant of arrest, ha? Dahil kinikilala naman ng Supreme Court yung jurisdiction ng ICC patungkol sa mga crimes committed prior to the withdrawal. Yung warrant of arrest na yun, valid siya. So, kung valid siya, walang dapat siyang katakutan. Yeah. Kung valid siya, okay, matatakot siya, pero yung takot niya, walang pinanghuhugutang legal. Diba? Kasi valid yun eh. Diba? Valid yun. Okay? Next. Kailan mga klira. Yan. Oh? So, may right siya, may right siya to be protected. Pero dapat protected from something na may gagawin, tapos yung gagawin na yon is violation of your right. Yan, ito na. So, dapat violation or threatened violation of such rights. So, kung kinikilala ng Supreme Court, yung jurisdiction ng ICC, doon sa mga crimes committed prior to the withdrawal from the ICC, ano yung rights mo na na-violate kung may warrant of arrest? Diba? So, there must be an act or omission by the adverse party. Sinong adverse party mo dito? Gobyerno? Diba? Ang mag-i-issue ng warrant of arrest, ICC. Wala naman jurisdiction ng court, ang Supreme Court, sa ICC. Oh? So, ang inisip mo ba dito yung act and omission, yung gagawin ng gobyerno na magpapatupad ng i-enforce ng warrant of arrest galing sa ICC through Interpol. Diba? Pero, ang pinapatupad ngayon, lumalabas, ang pinapatupad ng gobyerno, if ever may warrant of arrest, ay base sa batas ng RA 9851. Diba? So, at yung i-implement naman at i-enforce ay isa-submit or rather, isa-serve na warrant of arrest. Yung warrant of arrest, legal. Sino humiling? Interpol. Mga iniisip ko lang yung nangyari sa panahon ni dating Pangulong Duterte. So, most probably, Interpol. Meron tayong obligasyon sa Interpol. Ang pakikipag-ugnayan ba sa Interpol, valid or hindi? Valid. Merong legal na ba siyan? Ang pakikipag-ugnayan sa Interpol. Anong gustong ipagawa ng Interpol? May request sa bansa. Halimbawa, ito na mga klira, nandun na tayo sa senaryo. I-serve yung warrant of arrest. Yung warrant of arrest ba, gawa-gawa, fake or what? Hindi. Valid yun from the ICC.
validly issued. So, ano yung act or omission ng gobyerno o ng adverse party that infringes or threatens to infringe your right? Anong right mo ang matethreaten kung isa-serve yung warrant of arrest? Ba? So, dun lang tayo. O, syempre, pag ikaw ay nakulong, may irreparable injury ba? Kasi kung legal ang lahat niyan, lahat ng ginawa, valid warrant of arrest, pakikipag-ugnay sa Interpol, RA 9851, wala kang irreparable damages na masasabi. Kasi everything is legal. Everything is valid. Diba? So, yan yun. O, wala ka na speedy trial kundi petition. O, yan talaga mabilisan yan. Mga petition for certiorari, petition for prohibition, TRO, mabilisan talaga yan. So, magpo-post ka ng ban pag nag-grant yan. Okay, ngayon, tanong natin, mga kaklir. Ano ba ang nangyari dati? Ano ba nangyari dati? Sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Tingnan natin nung ano yung pwede maging gawin dito, okay? Analyze lang natin. Okay. To. Ibigay natin itong scenario na to, mga kaklir. Si dating Pangulong Duterte, humingi ng TRO, nandito pa sa Pilipinas, di ba? Inaabangan nga nila yan habang siya ay nakahiga na may dextrose daw, kunwari, oxygen, pero hindi naman pala nakatusok o nakakabit. So, nag-file sila agad. Duterte, pero, yun na may warrant of arrest na, mismong nandiyan dyan na mga kaklit. Imagine natin at that time, may warrant of arrest na, nandiyan dyan na sa Villamor Air Base, nandiyan ang police, ini-implement na yung warrant. It did deliver, isa-surrender na sa ICC. Hindi ICI, ICC. Ano sabi ng Supreme Court, mga kaklir? Ayan, hingi sila ng TRO, di ba? Dito, mga kaklir, I'm telling you, may warrant of arrest na to. Ini-implement na yung pag-enforce or pag-serve ng warrant of arrest. Sinerve na actually. Diba? Sinerve na ng gobyerno. Anong sabi ng Supreme Court? The Supreme Court saw no need to immediately issue a temporary restraining order against the arrest. Arrest na paano pa itong kay Senator Bato? Wala pa. Nag-speculate lang. Ito meron na, pero hindi na-grant. Against the arrest of former President Rodrigo Duterte and the government's indirect cooperation with the ICC. Indirect. Bakit? Kasi Interpol In one-page statement yesterday, the SEC said it did not find any basis to grant the request of petitioners Duterte and Senator Ronald De La Rosa to issue an immediate TRO against the government. Anong difference? Ito, it was happening at very moment. Nandun na. Pero hindi pa nakita ng Supreme Court na kailangan mag-issue ng TRO. Walang basis. As compared dito, kay Senator Bato, yung case siyang bago, nag-speculate lang siya na meron, na may warrant of arrest. Na-create yung fear sa utak niya. Diba? So, diba? Ito, hindi na to nag-issue ng TRO. Paano pa yung sa kanya? Now, may issue mga kaklir At aralin natin to. May issue, sinabi daw ni Torion, na hindi niya pwedeng i-implement ang RA 9851 kasi walang IRR. Okay? Mga kaklir, puntahan natin to Puntahan natin to. Okay? Ito yung RA 9851. So, ito yun, effectivity. The act shall take effect 15 days after its complete publication in the official gazette or in 2 newspaper of general circulation. So, ito ba matuturing na self-executing?
Well, according sa nakikita natin na iba, ito daw words na yan, kasi ganyan, hanapin natin sa Constitution na. Constitution. Hanapin natin. Hanap tayo. Official Gazette. Doon tayo sa Official Gazette. Sa dulo tayo. Doon tayo sa effectivity. Ito. Effectivity. Nasaan ka na? Ito. Yan nakita nyo. This Constitution shall take effect immediately upon its ratification by a majority of the votes cast in the plebiscite held for the purpose and shall supersede all previous Constitution. So, sabi nga dito, ang Constitution natin ay self-executing because of that provision. May nakita ba kayo na IRR or Implementing Rules and Regulation? Diba? Nakita niyo effectivity, no? Ang Constitution of the Philippines is generally self-executing. Can be enforced without any further legislation. So, ganun din lumalabas yung RA 9851. Pinakita ko sa inyo yung provision niya. So, anong difference niyan, mga clear? Kasi sabi kasi nila to, ay hindi dapat mag-take effect yung RA 9851 kasi wala pang IRR. Okay? Pero lumalabas because of this provision, dapat mag-take effect na siya. So, may papakita ko sa inyo na hindi self-executing. Okay? Ito okay? Ang sabi dito, mga kakliyan, hindi siya magiging self-executing kung very clear na dapat may nakalagay na IRR. Dapat kailangang may IRR. Dapat explicit na sinabi yun. Okay? So, pakita ko sa inyo example ng isang batas na kinakailangan ng IRR. Nakaiba dito sa RA 9851. But, still, ito'y opinion ko base sa aking na-research. Pero it's up to Supreme Court pa rin kung paano sabihin nila. Pero ito, mga klila. Pakita ko Ano ba sample to? Wait lang Ito, transitory provision tayo. Tingnan ko lang anong batas to. Okay. Ito RA 9184, otherwise known as the Government Procurement Reform Act. Okay? So, punta tayo sa dulo. Ayan. Yan mga clear, tinan nyo. Kita nyo ito, papakita ko lang sa inyo. Ito, kailangan ng IRR. Ayan Kita nyo yung transitory provision. Prior to the effectivity of the IRR of this act, so dapat may IRR. Ayan implementing rules within the 180 days from the promulgation of this act, the necessary rules and regulations for the proper implementation of its provision shall be formulated by the GPPB. So, nandoon mismo sa batas na kailangan gumawa ng implementing rules and regulations na hindi yan nandoon sa RA 9851. Okay? So, yun yung difference. So, definitely, itong sinasabing batas na to regarding procurement, hindi siya self-executing. Kasi kinakailangan niya ng implementing rules and regulations na hindi mo makikita doon sa RA 9851. Kita nyo? So, that's the difference. Kasi yan yung issue ni Atty. Torion. Pero sabi ko, yun yung nakita kong difference, yun yung nakita kong batas, yun yung na-research ko. But, still, kung yun yung question niya, it's up to the Supreme Court to decide on that matter. Pero, ang Constitution natin, sinabi, kung kailan ito mag-take effect, no need for additional rules, no need for additional legislation, self-executing ang Constitution. So, it's just like yung RA 9851 na sinabi it will take effect upon publication of this in the Official Gazette, di ba? And a newspaper of general circulation. So, self-executing ang batas ng RA 9851. No need for IRR. Unlike this one. So, gusto ko na ipakita yung difference. So, ngayon, tingin nyo magagrant ang TRO? Sabi ko nga, pinakita ko sa inyo yung
ruling na Supreme Court at the time na si dating Pangulong Duterte ay ililipad na sa ICC. Hindi sila nagbigay ng TRO. Meron ng mga dokumento yun. Nandiyan na mismo yung threat. What more? Wala pang threat. Ha? Wala pang threat mismo. Kay Senator Bato. Wala pang threat eh. Inisip lang nila. Because may sinabi si Senator, or rather, Ombudsman Boying Remulla. Okay, so nag-aaral tayo ng batas mga kaklear. O, tamang hinala agad eh. Napapraning agad, TRO agad sa SC. Wala pang arrest warrant. Feeling ko kasi, this one is, feeling ko, it's premature. Okay? Premature siya. But still, sabi ko, this is just my opinion. It's up to the Supreme Court. Hindi, ang Supreme Court po ang magdi-decide yan. Hindi naman ako. Inaaral lang natin situation. Kung at ikukumpara mo sa situation ni dating Pangulong Duterte na hindi nag-issue ng TRO ang Supreme Court. Okay? Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.